Good morning mga queen! Anong inalmusal niyo ngayong umaga? Ako naglaga lang ng saging at kape. Ito si Gerald, agang-aga ako'y napatawa. Ako ngayon nagtataka, ba't ito'y naka-helmet pero ang bitbit ay mantika? Akala ko ngayon magluluto, hindi naman pala. Ano gayan? Gagana gayan? Baka pag natalasikan ng sabon niya, tanggal din ang mantikang yan. Yan ang change oil. Ipinalit ay cooking oil. Pumunta naman ako sa likod at may naririnig ako na parang may nagpapala. Si ama pala, na kinakalikin niya mga basura. Ikinakalat kasi ng mga manok ang basura Inilabas ko din si Bebe, maaraw kasi ngayon. Tapos nakita ko na malago na ang damo sa harap ng bahay namin. Kaya naggamas-gamas naman ako at nang mabawasan naman ng mga tumutubong damo. Madalas na kasing umulan dito sa probinsya namin. Minsan sa umaga, umaaraw, tapos sa gabi, maulan. Kaya yan, ang mga damo siglang-siglang tumubo. Tapos si Bebe, ipinuwesto ko na lang dito sa ilalim na punong kulay dilaw ang dahon. Ano po bang tawag dyan? Tuwan-tuwa naman si Bebe at inaabot-abot niya ngayon mga dahon. Pero habang nagagamas ako, iniisip ko, mas mainam pa sigurong isprayan na lang ng power ito. Kasi malago na sila. Kulang ang maghapon ko dito, pati dun sa tabing bahay. Napakarami na rin mga damo dun. Pag nakapag-spray na si Kuya Lewin, hihingi ako. Papa-sprayan ko din tong harapan ng bahay namin. Hindi ko na kasi maatupag ang paggagamas. Hindi tulad noon na nagagawa ko mga gusto kong gawin. Natatapos ko yung mga trabaho na dapat tapusin. Pag umiyak si Baby, mapapatigil talaga ako Sa halip na matapos, nadadagdagan pa. Oo nga, tama, ganun na lang. Papa-sprayan ko na lang. Selfie-selfie muna, Bebe, tingin ikaw. Habang nasa labas kami, hinihintay ko na din yung magtataho. Baka dumaan. Pinapakain ko na ng taho si Bebe. Gusto niya yung lasa. Pero yung syrup, ako umiinom nun. Pero hindi siya dumaan. Kasi nasabi ko sa kanya nung nakaraan, sawa na yung baby ko kakain ng taho. Kasi araw-araw ba naman bumibili ako sa kanya. Ipapasok ko na sa loob ng bahay si Bebe. Hindi naman yan gutom kasi pinag-almusal ko na siya kanina. Padididehin ko na lang siya. Yan nga pala yung aming e-bike. Hindi ko magamit. Nasira kasi ang battery niyan. Ang alwan ko sana kung may nagagamit akong e-bike. Pangalan niyan, Clarito. Nagsamang pangalan ko at pangalan ng asawa ko. Yan at ipinasok ko na nga muna si Bebe sa aming kwarto. Naruturoan ko ng kaunti. Maganda ang mood ni Bebe ngayon. Gusto niya yan Yan tinuturo-turoan ko siya. Tuwing umaga, pagkagising niya, dyan yan titingin. Iniisa-isa niya yung mga charts na nakadikit sa aming pader. Tapos pag kinantahan ko siya ng ABCD, dun agad siya titingin sa chart ng ABCD. Sinasabayan niya pa akong humimig. Ito nga kaaliwan ng mga magulang ang mga anak. Binigyan ko na muna ng gatas si Bibit, baka nagugutom na. Pagkagising, binibigyan ko yan ng gatas, tapos pinapakain ko ng agahan. Pagkatapos yan sa agahan, hindi yan tutulog pag hindi uli iinom ng gatas. Hindi pa rin niya siya inaantok, kaya naglaro na lang muna kami. Napagod siya sa paglalaro, kaya nilagay ko muna siya sa kanyang playpen para hindi siya magapang-gapang dito sa loob ng aming kwarto. Baka makalimot siya ng maliliit na bagay at maisubo. At kailangan ko na rin kasing makapagluto. Tanghali na rin kasi. Magigisa lang naman ako ng ampalaya. Kayo, anong ginagawa ninyo para mabawasan ang pait ng ampalaya? Ako kasi pag nagagayat ng palaya, dinediretso ko sa tubig na may asin. Yan ang turo sa akin ng aking ina. Sabi kasi ng iba, para mawala ang pait ng ampalaya, pag niluluto, huwag masyadong ihaluin. Ganon din bang alam nyo? Masarap talaga itong ampalaya, lalo pat sasamahan mo siya ng pritong isda. Naku, mapaparami talaga ng iyong kain. Lumabas nga ako at pinuntahan ko si ama. Inabala ko muna siya sa kanyang ginagawa para magpabili ng tilapia. Yun na lang naisip kong isda at mura-mura. Ang isda kasi dito mahal na. Humahalaga ng 250, 280. Yan yung mga ordinaryong isda pa. Pero pag yung mamahaling isda, 380, 400. Mahal na talaga mga bilihin. Pag hindi ka marunong mag-budget, kakapusin ka talaga. Iyan at natapos na ang gayatin ng mga sangkap. Hinugasan ko na itong ampalaya para mawala ang alat. Kailangan manghugasan ng mabuti yan. At nakapagsaing na rin nga pala si ama. Nagsapaw siya ng saging sa ibabaw ng kanin. O diba, habang naluluto ang kanin, luto din ang saging. Handa na ang aking lulutuin, magluluto na ako.
Paborito niyo ba ito? Yung mga anak niyo, kumakain ba nito? Si Bebe, ito na lang di papaulam ko sa kanya. Tuturuan ko na siyang kumain ng mga gulay-gulay. Sinubukan ko na rin bigyan si Bebe ng okra. Kinain naman niya. Ngayon susubukan ko naman siyang makakain ng ampalaya. Maganda'y bata pa lang, sinasanay ng kumain ng gulay. Una, para hindi ka mahirapan sa paghahanap ng ulam at para makatipid na rin. Yan, at dumating na nga si ama. Hinugasan na rin niya ang isda. Buti na lamang at nandito siya. Natutulungan niya ako sa mga gawain bahay. Tamang-tama lang yung dating ng isda. Pagkatapos ko magluto, magpiprito naman ako. Pag nagluluto ko ng ampalaya, half cook lang. Gusto ko yung medyo malutong-lutong pa. Itong ulam namin hanggang mamayang gabi na to. Kasi dadalawa lang naman kaming kakain ng ama. Ang sarap na nga niyan. Ang bango-bango na. Yan, natapos ko na lutuin. Isinalin ko naman siya sa malaking tasa. Kasi dito sa akin pinaglutuan, dito ko na rin pipirtuhin ang isda. Pero hugasan ko muna. Tatanggalin ko lang yung mga natutong na itlog para pag nagprito ako, hindi agad masunog ang kawali. Nakapagluto na ako, naalala ko si Bebe. Sinilip ko muna kung anong ginagawa niya kasi napakatahimik niya. Ang bait, naglalaro lang pala. Samantalahin ko ng pagkakataon at na hindi pa naiyak si Bebe. Magpiprito na ako ng isda. Mamaya iiyak na yan kasi gutom na. Mukhang marami ang makakain ko ngayon . Ang sarap. Kukunin ko na rin si Bebe nang makakain na rin siya. At dahil dry nga yung aking mga niluto, nilagyan ko na lang ng tubig yung kanyang kanin. Kanti lang para hindi dry. Tapos kumuha lang ako ng konting ampalaya para makakain siya. Tapos nilagyan ko din ng tilapia. Siyempre, hinimay-himay ko muna yung isda. Baka may mapasamang tinik . Kinakain naman niya. Pero pag nalalasahan niya yung ampalaya, nangingibit siya. Kung anong ulam namin, siya ding ulam niya. Sabi kasi ng pedya niya, pwede naman yun . Mas maganda nga daw na yun ang kainin niya kaysa yung mga processed food. Marami-rami na rin nakain ni Bebe. Ikukuha ko muna siya ng tubig. Hinahanap ko yung tsupo na maliit, hindi ko makita. Medyo natagalan ng paghahanap ko. Nainip yata sa akin sa ining . Doon ko kasi siya pinaiinom sa tsupo na maliit. Tsupo niya na siya sanggol pa. Nakakatuwa tong batang ito. Yan, pag ganyan-ganyan siya. Malikot na. Nung bagong bili ko pa lang yung walker na yan. Halos hindi niya pa maabot ang semento. Ngayon, napakabilis na niya maglakad. Kaya niya nang puntahan yung direksyon na gusto niyang puntahan. Anak, dito ka nga. Hindi tayo makita sa video . Kinuha ko na yung cellphone at ang kanyang papa ay tumatawag na. Tuloy lang kain habang kausap ang papa. Pero parang busog na. Nangaagaw na ng kutsara. Tinatyaga ko siya mapakain. Kahit na minsan ay parang ayaw na niyang ibuka ang kanyang bibig. Minsan nga pinapakain ko siya maraming beses sa isang araw. Kasi minsan yung pinibigay kong pagkain ayaw niya. Kinakain naman niya pero konti lang. Ayan, ganito na siya kakulit. Napakakulit na. Napatapas ko na nga siyang kumain. Ako naman ang kakain. Inilagay ko na lang siya muna sa playpen. Tapos binuksan ko lamang ang laptop para makapanood siya. Mas masarap pala ang tilapia pag ibinalot mo sa mustasa. Halos maubos ko nga yung pagkain ko sa plato. Minadali ko na nga ang pagkain at parang naririnig ko na sa Bebe. Yan, at gusto na nga pala niyang matulog. Ganyan lang siya sa akin, nakatingin. Basta nakikita niya ako't katabi.
Kahit hindi mo na siya ihele, tutulog siyang mag-isa. Minsan nga nakikita ko, tulog na siya. Titig na titig siya sa akin. Ano kayang iniisip niya? Ang bait mo naman anak. Asya, hanggang dito na lamang ang vlog ko. Hanggang sa susunod na vlog. Bye!